So, kapag nangutang ka, you have to keep your word. Kung kailan mo babayaran, bayaran mo. Kasi alam nyo ba, yung inuutangan nyo, inaasahan nila yun. And hindi din naman nila pinulot lang yung pinautang sa inyo. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. And this is it. Nabulol na kat. Ba't ba ako nabulol? Hey. Ulit. Okay. Wait. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a sit-down vlog. Pag-uusapan natin ang tungkol sa debt or utang. Madami kasing nagtatanong sa akin, totoo ba na mahilig umutang ang mga Koreans? Totoo ba na bawat Korean ay may malaking utang? Totoo ba na ang mga Koreans ay ayaw magpautang? So, sasagutin ko yan sa vlog na to. Maiksi lang tong vlog na to, kaya tapusin nyo na to, netizen. So, first question. Bawat Korean ba ay may utang? In general ko na lang sasagutin na, ang mga Koreans, lalo na yung may family, hindi maiiwasan talaga na umutang or mag-loan sa bangko. Bakit? Para kumuha ng sariling apartment or bahay dito sa South Korea. Sa mga hindi pa nakakaalam, sobrang mahal magkaroon ng sariling apartment or bahay dito sa South Korea. Sobrang taas ng presyo. And yung presyo ng apartment or bahay, depende pa sa location yun. So, halos lahat ng mga Koreans na kumukuha ng sariling bahay nila, naglo-loan talaga sa bangko. Kami ba nag-loan sa bank? Yes, when we bought this unit. Kasi hindi namin kayang bayaran one time, big time. Tapos, umuutang din ang mga Koreans para sa business na i-open nila. Yun lang yung naiisip ko kung bakit umuutang sa bank ang mga Koreans. It's either bibili ng sariling bahay or mag-open ng business. Tapos, every Korean ba may utang? Hindi naman lahat. Kasi, yung iba, ayaw talaga ng utang. So, hindi lahat ng Koreans ay may loan sa bangko or may utang. Mostly ng mga Koreans na living alone, wala yung utang. Or yung mga walang ibang responsibilidad sa buhay, sigurado wala silang utang. Kasi ayaw ng mga Koreans ang may utang. Ang mga Koreans ba nagpapautang ng pera sa friends, sa relatives, sa co-workers? Yes, nagpapahiram sila ng small amount. Like, experience to ni Alex ha. Nakalimutan ni Alex yung card niya sa sasakyan. Lumabas na sila ni Yongdae. Si Yongdae yung pinaka-close friend niya na nakikita nyo na din sa vlog. So, kailangan magbayad ni Alex, but he forgot his wallet sa car. So, he asked some money from his friend. Nagpahiram ba? Yes, nagpahiram. Binayaran ba kagad? Yes, right away, binayaran ni Alex ang utang. So, to answer that question, nagpapahiram ang mga Koreans ng maliit na halaga. Pero, nagpapahiram ba sila ng malaking halaga? No. Sobrang hirap mahiraman ng isang Korean, lalo na kapag big amount yung hihiramin mo. Kahit close mo na kaibigan yan, kamag-anak, expect mo na natatanggihan ka nila. Unless magbibigay ka ng interest. Siyempre, pag nanghiram ka sa Korean, mas mababa yung interest compared sa bangko. So, merong condition. Tapos, hindi lang sila basta magpapahiram. Kailangan din ng written contract signed by borrower and lender. Kahit ka-close mo yan. And, very particular sila sa promise mo na date kung kailan mo babayaran. So, kung ayaw mong masira yung trust ng isang Korean sa'yo when it comes to money, you have to keep your word. Pag sinabi mo ganitong araw mo babayaran, ganitong araw mo babayaran. Kasi malaking problema yan. Madali kang i-report ng Korean pagdating sa utang. So, para less eskandalo,
and hindi na masira ang tiwala, you have to keep your promise kapag sa Korean ka nang hiram. So, mag-share lang ako sa inyo about sa aming mag-asawa. Kasi, diba, ang tatay ko ay na-ospital. So, ang laki talaga ng, namin, binayaran namin sa St. Luke's. Knowing St. Luke's. So, pricey talaga. That time, urgent na kailangan ko talaga magpadala ng malaking pera sa ate, pambayad na sa hospital. So, nag-a-ask ba ako sa asawa ko or kumukuha na lang ako sa account namin? No! I asked for my husband's approval muna. So, ini-inform ko din siya na kukuha ako ng ganitong halaga sa account na yon. Ano ko yun eh? Pang personal ko yun eh. So, sabi ko sa kanya, I'm going to pay it back. Ganun kaming mag-asawa. Kasi meron akong sarili kong pera, tapos meron siyang sarili niyang pera, meron kaming pera together, meron kaming pera for our family, merong sariling pera si Ina and si Izun. Ganon, different accounts talaga. At that time, ang gagalawin ko is hindi yung pera ko, kundi yung pera namin dalawa. So, before ako mag-withdraw doon, nag-ask muna ako sa asawa ko. And then, kailangan ko bang bayaran yon? Yes. Binayaran ko yun. Binalik ko yung nakuha ko dun sa account naming mag-asawa. So, alam niyo yun, para malinaw. And wala kaming issue ni Alex sa pera. Was there a time na nangutang kami sa mga biyanan ko? Curious kayo, no? Yes. Nung time na nagsisimula kami ni Alex as a married couple, kasi nung bago kami, sobra yung trials ng family namin eh. That time si Alex nagkasakit, tapos hindi siya makapagtrabaho, tapos nabuntis nga ako kay Ina. Alam niyo yun, yung sobrang tight talaga ng budget namin every month, na dumating kami sa point na kailangan namin manghiram ng pambayad sa credit card ni Alex. Isang beses lang yun, isang beses lang. Si Alex ang hindi humiram kasi nahihiya siya. So, ako yung nag-ask kay Omoni. I-share ko lang tong story na to ha. Hindi ko talaga ito makakalimutan eh. Kasi, first time kong manghiram sa mga biyanang ko. That time, hindi pa ako magaling mag-Korean. And I tried my best na i-explain sa kanila yung situation namin mag-asawa na kulang na kami ng pambayad sa credit card. So yun, nagbigay si Omoni ng 1 million won. So, that was 15 years ago. So, yung amount na yun, sobrang laki that time, yung 1 million won na yun. And, sa sobrang hiya ko talaga, alam nyo ba, yung sweldo ko sa teaching, hindi ko kinukuha. Binibigay ko kagad kay Omoni para mabayaran yung inutang ko na 1 million won. Tapos, sabi ni Omoni sa akin, gamitin ko na yung sweldo ko and wag ko nang bayaran yung 1 million won. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Omoni. Sabi niya, naiyak tuloy ako. Kasi sabi niya, you keep that 1 million. You don't have to pay me back right away. Sabi niya, ipopondo daw niya yun. So, sabi niya, bayaran mo ako kapag may pera ka na. Bayaran mo yan times 10, sabi niya. Ibalik mo na lang sa amin ni Abuzi mo. So, alam niyo ba, yung 1 million na yon hindi ko binalik. Pero when I started working and earning a lot, doon talaga ako nag-start magbigay kay Abuzi and kay Omoni. So, yung 1 million na binigay niya, more than times 10 na yung nabibigay ko and nababalik ko sa kanila sa kanila. Tapos, eto ngayon kami ni Alex kasi we started from scratch, na share ko yan sa inyo. Hanggang sa naging, hanggang nag-improve yung life namin. So, nung nag-start ng mag-improve yung life namin, as a couple, we always make sure na bumabawi talaga kami kay Abuzi and kay Omoni sa lahat ng tulong nila sa amin. So, yung pondo ni Omoni na 1 million na yun. Thank you, Lord, kasi until now, nababalik ko sa mga biyanan ko yung pagiging generous nila sa aming mag-asawa nung bago lang kaming ni Alex. Sobrang blessed lang talaga na nag-give back na kami ngayon sa mga biyanan ko.
Kasi for so long, ang dami talaga nilang binigay na tulong and support sa amin. Sa akin, kay Alex, kay Ina, and kay Ijun. Nung time na yon, I kept my promise kay Omoni na ibabalik ko yung hiniram ko sa kanya. So, siguro na gustuhan ni Omoni na marunong akong tumupad sa usapan. Kaya na-appreciate nila yon. And hindi naman nasira yung tiwala nila when it comes to money. Sabi ko sa kanila ni Abuzi, sige Omoni, I promise kapag talaga naging okay na yung life namin and marami na akong kinikita. Sabi ko, Sabi ko, ibabalik ko talaga ng times 10 yung 1 million won na yan. And yun nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, more than times 10 na yung nababalik ko sa mga biyanan ko. Actually, hindi yun hindi yung parang bayad, hindi. It's more on, sharing my blessing. Kasi they're also sharing their blessing with us. Binigay mo, yun din yung tatanggapin mo. Lumayo na ba tayo sa topic? Hindi, nag-share lang ako ng story about sa utang. So, yun lang yung first and last na nanghiram kami sa biyanan ko. And yun yung amount na hiniram ko sa mga biyanan ko. Naulit pa ba yun? Hindi na. Kasi Alex and I made sure na hindi na namin may experience yung mangungutang kami sa mga biyanan ko. Kasi nahihiya na kami. Kasi hindi naman na kami responsibilidad ni Abuzi and Omoni. So yun. Anyway, so kapag nangutang ka, you have to keep your word. Kung kailan mo babayaran, bayaran mo. Kasi alam nyo ba, yung inuutangan nyo, inaasahan nila yun. And hindi din naman nila pinulot lang yung pinautang sa inyo. And para dun sa nagpapautang, huwag nyo naman lalong gipitin yung umuutang. Yung pataas ng pataas yung interest. Kasi mababaon talaga sila niyan sa inyo and hindi na sila makakabayad. Please, have some mercy naman. Anyway, I'm not in the right position para questionin yung patubo. Pero, syempre, di ba? Let's all try to be considerate din sa mga kababayan natin na gipit na. Huwag na nating lalong gipitin. Yun lang. Pinagtanong kung nagpapautang ba si PMSK kapag merong emergency talaga. So, nagpapahiram ako and nagtitiwala na ibabalik din naman sa date na napag-usapan. And what I usually do is, nagbibigay ako ng amount na kaya kong ibigay. Para less stress na din sa akin. Sa mga gustong manghiram sa akin. Huwag na kayo manghiram. Please lang. Yung ang dami ko ding gastos. Akala nyo wala. Madami akong gastos. May mga netizens akong natulungan. Tapos, pinagdarasal ko na lang na kung ano yung hiniram nila, ibabalik nila. Kasi alam niyo ba, nahihiya akong maningil. Diyos ko Lord, sobra. Ewan ko ba, yung isang beses na paniningil, siguro mga 20 times kung pinag-isipan. Magtitiwala na lang na ibabalik din someday kapag binless na ni Lord yung nanghiram. Ganun. Nagdarasal na lang ako kay Lord na, Lord, i-bless mo kagad tong pinahiram ko para ibalik sa akin yung nahiram. So, ganun. Sana nagkaroon kayo ng idea about sa utang-utang dito sa South Korea and sa mga Koreans. Maiksi lang tong video. Talagang naglaan lang ako ng konting oras para i-discuss yun. Kasi nga may nagdi-DM sa akin. Tapos, i-discuss ko naman daw. Para alam din daw nila yung mga ugali ng mga Koreans pagdating sa utang. Final words, let's live within our means. Kung kayang iwasang wag na lang mangutang, wag na kayong mangutang. Try to budget your money well. Pagkasyahin kung ano yung meron kayo. Mangutang na lang kapag talagang kailangan yung emergency talaga. Pero kung para naman sa luho lang or para sa sugal, please, pag-isipan nyo maigi yon bago kayo mangutang, ha? And sa lahat ng may utang, sana makalaya na kayo sa pinagkakautangan nyo. Sa mga nagpapautang, God bless you. Maging considerate kayo sa pagbibigay ng tubo. Please.
Okay, anyway, I hope that you enjoyed watching, and if you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye!